At ito po at nakarating na po tayong mapayapa dito sa Istanbul Airport. So pagkatapos ng 12 hours na flight. So para po ito sa mga baguhan na magta-transit kahit saan pong airport. O ngayon naman po ay nandito tayo naman sa magta-transit po tayo dito po sa may Istanbul Airport. So ito pong airport na ito ay napakalaki po. So ang una nyo lang pong gagawin ay sundan nyo lang po yung sign na transfer, dahil doon po lahat pupuntahin lahat ng mga pasaheros, lalo na po yung mga transit passenger. At syempre ito na po yung gate na dinaanan natin, bali dumaong po tayo dito sa may gate D, nasa gate D7. So sa Istanbul Airport po yung gate ding ito ay nasa gitna, yung dalawang dulo ng gate naman ay A, B at saka po yung sa kabilang dulo ay F at saka G, Tapos sa gitna po itong D. So gaya nga po ng sinabi ko, ito pong D ay nasa gitna. So ibig sabihin po, pag na-reach na po natin yung pinakadulo nito, ay doon po ay tutumbukin na po kagad yung international transfer. Yung pong paglalakad natin ay umaabot din po ito ng, lalo na po kung galing po kayo sa pinakadulo, 15 to 20 minutes bago nyo po ma-reach yung pinakadulo po nito, doon po sa may international transfer. Kung wala pa naman po kayong mga boarding card sa inyong connecting flight, ay pupunta po kayo doon sa may international transfer desk. Bali, tignan nyo lang po doon kung ano po yung airline nyo. Kung naman Turkish Airline po, mayroon din pong counter yung Turkish Airline po doon. Pero pag ibang airline po ay punta po kayo doon sa may international transfer at tignan nyo po doon yung inyong airline. At doon po kayo kukuha ng inyong boarding card para sa inyong next flight. So at ito na po, malapit na po tayo doon sa may dulo ng gate D. Bali ito, papunta na po tayo ngayon dito sa may international transfer desk. Papakita ko po sa inyo kung saan po yung international transfer desk. Isa nga po pala kung masyadong seguido o malapit po yung oras ng yung mga connecting flight, ay mayroon naman pong linya rito na para sa mga na umahabol ng kanilang flight. Yung po yung tinatawag na lang fast track. So ito na po, itong pababa pong ito, bali po yung tinutumbok po nito, ayan na po yung international transfer. Doon po tayo papasok mamaya. Pero pansamantala, dahil po gusto ko pong ipakita kung wala pa kayong boarding card, ito po ay pupunta doon sa may transfer desk. Ayun po yung pinakadulo po doon. Ayan, pupuntahan po natin. Diyan po kayo kukuha ng boarding card para sa inyong connecting flight. Pag nakuha na po natin yan, siyempre ito na po yung international transfer. Siyempre pwede rin po nating tignan doon yung ating connecting flight. So ito na nga po at nandito na tayo ngayon dito sa may international transfer. So, diyan po tayo papasok. So, ang gagawin lang po natin, scan po natin yung ating boarding card para sa makapasok po tayo. At syempre, doon po sa lugar na yun, bawal po yung camera. So, ang gagawin lang po nila doon, i-check po nila yung ating bag. I-x-rayin po nila. Tapos, body search. Bawal po ang liquid. Tapos, ilalabas po yung laptop at alisin po yung belt tsaka sapatos. So ito na nga po at pagkatapos po ng security check, ito papunta na po ngayon tayo dito sa may Istanbul departure area. Napakalaki po ng airport na to. So bali ito po yung pinaka entrance ng departure area ng Istanbul Airport. So sundan nyo lang po natin ito. Alam nyo po napakalaki talaga ng airport na to. Pero hindi naman po kayong naliligaw dahil marami naman pong sign na pwede nyong mag-guide sa inyo. At ito po, kung frequent traveler po kayo, tulad po natin, ay pwede po kayong pumunta dun sa may lounge ng Turkish Airlines. So sa isang video ko po, ipapakita ko po sa inyo
ang launch na yun. Ano po. So ngayon lang po, ito po ang pagta-transit natin ang papakita ko. So nandito na po tayo ngayon sa loob ng Istanbul Airport. So ang mapapayo ko po sa inyo from time to time po ay check nyo po yung gate. Ano po. Normally po, inalagay po nila yung gate more than 1.5 hours po bago yun yung flight. Inalagay na po nila yung gate. At syempre maging aware po kayo kasi kung minsan po yung gate linalagay nila doon kung minsan nagpapalit. Ano po? So kailangan maging alert po tayo. So ngayon po ang napili po nilang gate natin ay dun sa may gate F. Ano po? So pagpasok nyo po ng airport, yung gate F po ay bali nasa right side siya, no? Right side siya pagkapasok nyo ng airport. At isa pa nga po, may tips po ko sa inyo gaya ng sinabi ko doon sa mga previous video ko na mag-member po kayo sa mga frequent flyer program ng mga airlines kasi magandang benefits po yon. Kung minsan po magagamit din po natin yon pagpunta sa launch. At isa pa po pala ay pwedeng magamit natin yon na pwedeng mag-upgrade. Ano pong ibig sabihin na mag-upgrade sa airline? Ano po, katulad kunwari nasa economy class po kayo, pwede nyo pong gamitin yung miles nyo para makapag-upgrade po kayo ng business class. Ano po, na-try na po natin yun. Pero kung minsan naman po sinuswerte, mismong yung airline na po yung nag-upgrade sa atin, kaya nakaka-business class po tayo. Ano po, kahit po yung economy class ticket natin nagiging business class po, kaya na-experience na po natin kung paano dun sa business class. Ano po, napakaganda po doon. At ito na po, nasa gate F po tayo. Ano? So dito po yung ating connecting flight. Ano? Kailangan din po, maaga din po tayo at lagi po tayong alerto dito sa airport na to dahil napakalaki po ng airport na to. Isa nga po pala, mayroon pa pala yung pong tinatawag nilang Istanbul Tour Istanbul. Ano po. So tignan nyo po yung boarding card nyo. Kung nagsisimula po sa 235 ay eligible po kayo mag-tour dito sa Istanbul. Ano po. Free po yun. Pero ang kailangan lang po kasi doon, dapat may Schengen visa po kayo. Ano po. Bali at saka po dapat at least minimum of 6 hours or more than. Ano po, yun po yung required na pwede po kayong mag-tour dito sa Istanbul. Libre po yun. So ang gastos lang po doon dapat yung pong meron po kayong Schengen visa. Kaya po kung meron po kayong Schengen visa ay ito po, pwede po kayong mag-tour dito sa Istanbul, lalo na po kung mahaba po yung transit time nyo rito. Isa pa nga po sa mga Turkish Airlines passengers po, meron pong free wifi. Ano po, limited po yun. Baling kailangan nyo lang pong mag-connect lang po kayo sa TK wifi. At kung ibang airline naman po yung sinakyan nyo, meron din na naman pong free wifi. Ano po, baling gagawin nyo lang po, scan nyo po yung inyong passport dun sa may wifi kiosk. Tapos bibigyan po kayo ng password at makakakonect po kayo sa wifi. Pero limited time lang po yung ino-offer ngayon. Ano po? So ganun na nga po at ito malapit na po tayo sa ating gate. Ano po? Muli maraming pong salamat at maligayang paglalakbay po sa ating lahat at sana nakatulong ito sa mga nagtatransit dito sa Istanbul Airport. Muli maraming pong salamat. Bye-bye.